Magandang hapon sa bawat isa, maging ang ating mga nasa online. Magandang hapon po. So, handa na po ba kayo na magpuri sa Panginoon? Amen. So, before po tayong magpuri, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, sa hapong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga ginagawa mo po sa amin. Muli sa araw na ito, Panginoon, pinupuri ka namin, sasambahin ka namin sa spirito at sa katotohanan, sapagkat yan ang nais mo sa mga sumasamba sa iyo, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang gawain ito. Mula umpisa hanggang pagtatapos, dinideklarahan ng Panginoon na tagumpay na ang gawain ito. Pinagkakatiwala din namin sa inyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na narito ngayon, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, nakikita ang kapangyarihan mo na patuloy na kumikilos, O God. Gayon din pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang magpapahayag ng iyong mga salita. Lord, we declare the mind of Christ. We declare, Lord God, protection. We declare, Lord God, anointing, Lord Jesus, and the shalom be upon her in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. The presence of the King is in this place, and continue to praise God. Amen. Hallelujah. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you our hearts will pray, through you the darkness flee, through you my heart's cries, I am free. I am free. With your loud voice we sing, I am free to run. Sing. I am free to dance. Sing. I am free to live for you. 'Cause I am free. 'Cause I am free. Through you the kingdom comes, through you the battle's won, through you I'm not afraid, through you the price is paid, through you there's victory. Because of you my heart sings, I am free. Yes, I am free. I am free to run. Say, I am free today. I am free to live for you. 'Cause I am free. 'Cause I am free. One more time, sing. Through the kingdom's come, through you the battle's won, through you I'm not afraid, through you the price is paid, through you there's victory. Because of you my heart sings, I am free. 'Cause I am free. One more time, sing. I am free to run.
songs to you, God. Hallelujah. Lord, today we're going to worship you, God. Hallelujah. We're going to sing songs to you, Lord. For you're worthy of our worship. For you're worthy of all our praises, oh God. Hallelujah. As we feel in the presence of God. As we sing songs to Him, as we lift up our praise and worship to Him. Hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You've searched much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You've searched much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Yeah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song.
It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, think I made it when it's all about you. Yeah. It's all about you, Jesus. I'm coming back to and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Hallelujah. We're gonna bring you more than a song. We're gonna bring you more than a song, oh God. Hallelujah. For you deserve all the praises. For you deserve all the glory, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for you are in the midst of us right now. Hallelujah. Apart from you, we can do nothing, oh God. Maraming salamat, Panginoon. You deserve the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. God is good. And now and forever. Amen. Ayan. So bago po natin pag-pray yung mga offerings natin, buksan po natin yung mga Bible natin sa Lucas 6:38. Ayan, sabi niya po dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Amen? Amen. Diba? Sa pang-araw-araw na buhay natin, bine-bless tayo ni Lord. Amen? Lahat ng bine-bless ni Lord sa araw-araw, magsabi ng thank you, Lord. Amen. And sabi dito, so kung araw-araw tayong bine-bless ni Lord, so tayo rin, maging blessings tayo sa ibang tao. Amen? Amen. And sabi niya dito, di ba po, ang sarap sa pakiramdam kapag nakakatulong tayo sa iba. Amen? Di ba? Kapag natutulungan natin yung mga kapwa natin, di ba? Parang may iba sa puso mo. Amen? And sabi niya nga po sa Galatians 5:14, mahalin natin ang kapwa natin tulad ng pagmamahal sa sarili natin. Amen? Ginagawa po ba natin to? Amen. And hindi lang naman po, di ba, financial yung basihan sa pagtulong sa kapwa natin. Amen, di ba? We can bless each other po by spending time with them. And, amen. And having fellowship with them. Amen. And of course, hindi lang paglaan ng oras sa kanila, but to share the goodness of God. Amen. And yung mga ginagawa sa atin ni Lord. Amen. And we know naman na kung paano natin natutulungan ng iba, gayon din yung Panginoon sa atin. Everything na ginagawa natin is nakikita ni Lord. And alam naman natin, di ba, palagi naman natin naririnig na lahat ng binibigay natin ay ibabalik sa atin ni Lord ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen po ba? Amen. Kaya, ang mga buhay po natin is patuloy natin ipagamit kay Lord. Amen. Amen. And sige po, pag-pray po natin yung mga offerings natin. Yes, Lord. Father, in the name of Jesus, O God, Lord,
We thank you, Lord, for this day, Panginoon, Lord. Truly, Lord, na ang mga buhay namin, Panginoon, Lord, ay maging pagpapala sa iba, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord. Thank you, Lord, for these offerings, Panginoon, Lord, and dinidiktrahan ko, Lord, na lahat ng ito, Panginoon, ay magagamit, Lord, for your kingdom, in the name of Jesus, O God, Lord. We thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa nandito, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng pagpapala na yung binibigay sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Truly, Lord, that you are the Lord, Lord, who provides, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord. Thank you, Lord, na sa araw-araw, Panginoon, ay binabless mo kami, Lord, in the name of Jesus, O God. Na dinideklaraan ko, Lord, sa buhay, Lord, ng bawat isa, Panginoon, Lord, yung overflowing blessings, Panginoon, Lord, yung pagmamahal mo, Lord, yung protection mo, Lord, sa araw-araw, in the name of Jesus, O God, Lord. We know, Lord, that lahat, Lord, ng mga pangangailangan namin ay provide niyo na, Lord, because ikaw ang aming provider, Panginoon, in the name of Jesus, O God. We thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Sige po, bago po tayo darako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, no? So, meron akong nakikitang mga first-timer, no? Yung banda doon, no? Invited yata ni Sir Cedric, no? Amen. So, yung banda rito po, ayan, yung dalawang sa likod, yan po ay yung aking mga mahal na pamangkin. Ayan, sila po ay nagbabakasyon dito, no? So, you are welcome, no? Kayo ay welcome, no? Sa gawain ng Panginoon. Pwede ba tayong tumayo at tayo ay manalangin muli sa Panginoon? Thank you, Lord. As we move, no, sa kanyang salita. Yes, Lord. We glorify your name, O Jesus. We exalt your name, O God. Abba, Father, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, sa mga buhay, Panginoon, ng iyong mga anak, sa lahat, O God, na nandito, even sa aming mga onliners. I declare and decree right now, God, your power. I declare, O God, right now, God, your word. I declare right now, God, your presence, your glory, O God, be upon us, Lord, in the name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, Lord, patuloy ka mag-reveal. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Kiniklaim po namin, Panginoon, Lord, we will enjoy, O God, this day, Lord, we will enjoy to meditate your word, O God, at inaangkin po namin, O Diyos, that the kingdom of heaven, Lord, is in this place. At ang yung mga hanghel, Panginoon, ang kasama namin sa lugar na to, God, we declare and decree right now, God, let your anointing, let your spirit, Lord God, be moved, Lord, in this place, O God, in Jesus' name, O God. We thank you, Lord. Patuloy namin ibabalik sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, lahat tayo ay makakaupo na. Okay, tayo ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sino dito ay excited? Lahat ng excited na makarinig sa salita ng Panginoon, magsabi ng Amen! Amen. Basta sabihin mo sa katabi mo, excited talaga ako. Amen. Kailangan every time that we hear, no, every time na naririnig natin ang salita ng Panginoon, sabi po ng Bible, yan ay buhay. Amen. Kung yan ay buhay, automatic yan ay may kapangyarihan. Amen ba? Amen. Now, tayo ay darako na, no, sa salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayon, ito ay aking pinamagatang Unveiling the Power Within. When the glory of God is upon you. Amen. Pag sinabing glory, no, ano bang pumapasok sa kaisipan natin, no? Minsan naririnig natin yun, gusto ko mabigyan ng glory ang Panginoon sa buhay ko. No? Nabibigyan ba talaga ng glory si Lord sa mga buhay natin? Nabibigyan ba natin ng kaluguran at kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay? Parang walang sumagot doon. Amen. So kailangan po, no, when we receive Christ as Lord and Savior ng ating mga buhay, no, kailangan through our life, through the life of Jesus na tinanggap natin sa mga buhay natin, kailangan nag-glorify si Lord through us. Amen ba? Sa pamamagitan ng alin? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tinanggap natin, and then ang sabi dito, no, yung word na tinanggap natin na nanggagaling sa Panginoon. Amen. There are numerous accounts of God's glory. Pag sinabing
a God's glory. Pastora, parang napaka-spiritual niyan. Parang napakalalim na katuruan kapag usapang gloria ng Panginoon. Amen. At madalang na naitatapik ito sa church. Amen ba? And kapag glory ang pinag-uusapan, Pastora, ano ba yung nagre-reveal ito? Kanino ba dapat mag-reveal ito? At kasama ba ako doon sa rini-reveal ng kalwalatian ng Diyos sa mga buhay natin? Yes, you are. Kasama ka. No? Sabi mo sa katabi mo, kasama tayo dyan. Bakit? Ang sabi dito, there are numerous accounts of God's glory being revealed to His people. Amen. Sino mga people na tinutukoy dito na nag-reveal? Lahat ng tumanggap sa Panginoon na bago ang buhay, no? Doon sa pagbabagong buhay ng Panginoon, dahil tinanggap nila si Lord, nagkaroon sila ng relasyon, kapatid, na-revealed ang gloria ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo, ng buhay ko, at ng buhay ng bawat isa sa atin. Ito sa mga pag sinabing glory, no, revealed, no, ito sa mga Bible character, no, na masasabi natin, no, talagang nakaranas, no, ng talagang gloria ng Panginoon, the story of Moses. Amen? The story of Moses in the burning bush. Alam niyo ba yon? Di ba? Nang si Moses ay nakipagtipan sa Diyos. Amen? When Moses encountered the burning bush, he saw the glory of God in the form of radiant light. Amen? Hindi sa hugis ng tao ang sabi dito. Sa pamamagitan ng kaningningan, ng liwanag, no? Na yon ay nag-appear, no, sa pamamagitan, no, ng isang maliwanag. Sabi do, radiant, it means yung sinag, yung kaliwanagan, no, ng isang ilaw, no, doon nagpakita ang Diyos kay Moses. No, ang sabi dito, burning bush, ang sabi dito, ano bang ibig sabihin nito, Pastora? It represents God's miraculous energy. Sabi dito, ano pa? Sacred light, burning heart of purity. Wow. And divine presence of God. No? At makikita natin dyan in Exodus chapter 3, 2-5. Kaya nga, di ba, every time when we worship God, no, sa ating ginagawang pagsamba, no, ginagawang praise and worship tuwing araw ng Sunday, hindi nyo ba napapansin, no, yung mga, especially yung nagpapaawit, yung song leader. Amen. Alam nyo ba lahat ng mga tumatayo dito, especially the song leader, no? Yung nagli-lead sa atin, alam nyo ba yung preparation na ginagawa nila? No, every time that they are the one, no, sila yung talagang inassign, no, para doon sa pagsamba natin sa Panginoon. Yan po ay kanilang pinaghahandaan. Amen. Lahat ng mga nakikita nyong tumatayo dito, the worship leader, the worship team, the opening prayer, lahat ng mga nakikita niyong tumatayo dito, lahat po yan ay naghahanda. Why? Because they are, gusto nila, no, kung ano man yung kanilang dalahin, kung ano man yung dala-dala nila na paghanda, ang gusto nila ay makaranas, no, ang lahat ng mga sumasamba sa Panginoon. Kaya makikita natin dyan, every time na nagsisimula yung worship, no, yung pagsamba natin, pinapump tayo. Sometimes, nangunguna, talagang kumikilos na ang Panginoon sa opening prayer pa lang. No, why? Because yung paghahanda na ginagawa nila. Yung paghahanda na ginagawa nila personal sa pakikipagtipan nila sa Panginoon. At napakahalaga sa bawat isa sa atin, no, maranasan ang presensya ng Panginoon. Kaya nga ang sabi dito, anong ibig sabihin ng burning bush? Ito ay God's miraculous energy na kung saan ito ay pinapalakas tayo, not in physical aspect, but in our spiritual aspect. Kaya nga ang sabi dito, makakaranas yan, no, lahat, no, yung sinasabing the glory of God sa mga buhay natin. Ang sabi dito, no, kapag, sabi dito, represent, no, the God's miraculous energy, at ang sabi dito, yung puso natin, talagang pinupurify ng Panginoon, at doon natin talagang mararanasan yung divine presence ng Panginoon. Katulad ng nangyari kay Moses, no? At makikita natin yan in Exodus chapter 3, 2-5. Amen? So, ang Panginoon, no, gusto niya ito maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang ginagawa, no, ng worship team, sa worship team pa lang, no, sa worship, sa opening pa lang, talagang pinapump na tayo
Sometimes nakikita natin dyan, lilitid yung worship leader para lang ipump tayo, para lang tayo ay dalhin sa presensya ng Panginoon. Tama ba? But sometimes we are not prepared. Bakit merong nakakaranas? Bakit merong hindi nakakaranas? Sometimes ang problema doon sa tao na hindi naghanda. Amen? Sa harapan ng Panginoon. Actually, hindi lang naman dito sa church yan. Amen? Kundi, no, sinasabi dito, every time, no? Every day ng buhay natin, kailangan talaga nararanasan natin ng Panginoon, especially in this season, especially, no, sa panahon na to. Amen ba? Kaya nga, sabi dito, kung nire-represent natin ang Diyos, no, through our testimony, through the power of God sa mga buhay natin. So, ibig palang sabihin, bawat isa sa atin, kinasihan ng banal na Espiritu ng Panginoon, kailangan nakikita sa atin yung kauhawan sa kaluwalhatian ng Diyos. Why? Because the presence of God, no, the glory of God is upon you. Amen. Sino naniniwala dito? Ang glory ng Panginoon ay nasa sa iyo na. Amen. But sad to say, amen, lilitid yung worship leader, ka pa rin, wala pa rin dating. Amen. Isipin mo wala pa rin. Why? Because iba-iba yung ating mga mindset, iba-iba yung ating mga naiisip, no, when it comes sa ating pagsamba sa Panginoon. Amen ba? Nakukuha ba natin? Ano pa? Sino pa yung example natin dito? Another example, so, yung ating Panginoong Jesus. Amen? Makikita natin dyan, no, sa Matthew, alam ko yan, hindi ko na ilagay dito, no? Sabi dito, the transfiguration of Jesus, where His glory shone brightly before His disciples. Amen? Ang ating Panginoong Jesus din, no? Talagang nagpakita din, ipinakita din, no? Yung kanyang kaningningan. So makikita natin dyan, New and Old Testament and the New Testament, makikita natin dyan, no, na ang sangkap, no? Yung kaluwalhatian ng Panginoon, kaluwalhatian ng Diyos ay naranasan from Old Testament and the New Testament. Now, the purpose of, ano ba yung purpose, no? Pag sinabing yung naranasan ni Jesus, transfiguration ang sabi dito. Pointed future, sabi dito, the resurrection and glory, no, ng Panginoon. Saan nag-reveal yun? Nung siya ay mamatay. After niya namatay, nagbigay ba ng kaluwalhatian yun? Yes. Why? Because kung ano yung sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus ay napangyari. Nangyari ba? Yes. Anong sabi niya? Ako ay mamamatay at muling mabubuhay. Yung sinabi yan, yung pinakawalan ni Jesus, nangyari ba? Yes. Kaya nabigyan ng kaluwalhatian ang buhay ng ating Panginoong Yesus. Now, the benefits of experiencing God's glory. No, kapag daw na-experience natin, no, yung gloria ng Panginoon, ang sabi dito, ano ba yung benepisyo nito? Ano ang naidudulot nito sa mga buhay natin? Amen. Maging careful po tayo dito. Amen. Ang sabi dito, when the glory of God is upon you, it brings with a multitude of benefits. Amen. So, ang sabi dito, kung ang gloria ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Diyos Ama ay nasa sayo, ang sabi dito, ito ay nagbibigay, ang sabi dito, ng benepisyo sa karamihan. Amen? Kailangan, amen? Yung alam mo yung pag sinabing benepisyo sa karamihan, itang ayayawa mo lang. Amen? Namamagnet mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo kung namamagnet mo yan. Amen? Namamagnet mo. No, sa pamamagitan mo, yung kanan at kaliwa mo sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Sino ba nakita ng magnet dito? Amen? Amen ba? Through your worship, through your prayer, amen, nangahawa mo yung katabi mo. Why? Because you are preparing yourself in the presence of God. Amen ba? Kaya ang sabi dito, through your testimony, through your life, na mamagnet mo yung mga tao sa paligid mo. Ito yung sinasabi niya dito nagkakaroon ng benepisyo sa karamihan. Amen? Ang tanong ngayon, sino na ba ang namagnet mo? Meron ka bang magnetic anointing? O magnetic anointing na meron ka? Amen? Amen ba? So ang sabi dito, when the glory of God is upon you, it brings with a multitude of benefits. Amen? Kailangan nahahawa natin. Nahahawa natin through your life. Nagogloria ang Panginoon. Nahahawa yung katabi mo sa commitment mo sa Panginoon.
Nahahawa mo yung katabi mo, no? Sa pagsamba mo sa Panginoon, nahahawa mo yung katabi mo sa ministry, no? Na ginagawa mo, no? Yung consistency mo, nahahawa mo, namamagnet mo. Amen, yung mga tao sa paligid mo. Amen. Kailan huli na meron kang namagnet sa Panginoon? Sige, evaluate natin. Maya pa Cedric, tamang-tama yan, eh. Amen? Kailan yung huling meron tayong na magnet na idala sa presensya ng Panginoon? Amen? Amen po ba? And ang sabi niya dito, kung ang gloria ng Panginoon ay nasa iyo, ito yung mga benefits. Number 1, it brings a sense of awe and His reverence. Amen? Wow! Ano pa? Reminding you of the greatness of God. Kaya nga, di ba, kapag ikaw ay sumasampa sa Panginoon, iba-iba yung manifestation, no, ng banal na spirit ko, kasi hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mo kasi puno ka. Amen? Amen ba? Kasi punong-puno ka. Siyempre, pag puno yan, yun lang naman yung ilalabas mo. Amen? But if you are empty, ano yung ilalabas mo? Nothing. Sabihin mo, nothing. Kaya kung ako sa inyo, I encourage you, amen? Hindi lang sa araw ng linggo, doon tayo mapuno. Amen? Si Moses, saan siya? Nasaan siya? Nasa church ba siya? Wala. Amen? Siya ay nakikipagniig. Siya ay may covenant sa Panginoon. Amen? Kaya naranasan niya yung presensya ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Sabi dito, reminding you of the greatness of God. Amen. Kaya nga, di ba, kapag talagang nasa presensya ka ng Panginoon, iba-iba yung manifestation na nakikita natin. Why? Because the power of God, yung ginagawa ng Panginoon inside you. Because the glory of God is upon you. Amen? It's upon you kasi the glory of God is inside you. Amen ba? Nakukuha sa basic. Kung ano yung nasa loob mo, yun lang naman yung lalabas. Amen ba? Amen. Ang sabi ng word, purihin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos. Ah? Amen. Minsan din nga lalo pa kayong sarili do. Amen. Paano tayo nagpiprepare? Amen. Sa pagsamba natin sa Panginoon. Amen. Not only sa pagsamba natin. Sabi dito, paano natin na mamagnet yung iba para sa Panginoon. Amen ba? Ano pa? It provides guidance and direction. Wow! Hallelujah! Sabi dito, kapag daw ikaw ay nasa presensya ka ng Panginoon at ang gloria ng Diyos ay nasa iyo, ang sabi dito, nagpo-provide daw siya ng guidance at direction. Amen. Amen ba? Kailangan malinaw po sa atin ito. Kaya malalaman natin yan. Amen? Kapag para ang gloria ng Panginoon ay nasa sayo, yung direction at guidance ng Panginoon ay nasa sayo. Amen. Ngayon, ang tanong, bakit hindi mo nararanasan yung guidance at direction ng Panginoon? Ibig sabihin, ano yung nasa sayo? Amen. Nakuha natin? Kasi ang sabi ng Bible, dalawa lang ang nagre-reign dito. Dalawang spirito lang ang nagre-reign dito. If ever, sabi dito, yung gloria ng Panginoon na hindi mo nararanasan, it means, ang sabi dito, yung ina-act mo, the way you think, the way you act, and the way you speak, no, yan, ang sabi dito ay malinaw na malinaw. Kapatid, baka wala ka, no, doon sa gloria ng Panginoon dahil the way na mag-isip tayo. Ano pa? It brings healing. Wow! It brings healing and restoration both physically and spiritually. Tanggapin na natin yan. Amen. Yung gloria pala ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kagalingan, physical at spiritual. Amen ba? It is a sense of peace and joy. Wow! Hallelujah! Amen. Bagamat may pinagdadaanan ka kapag pala yung presensya ng Panginoon, yung gloria ng Panginoon ay sana, there's a joy. Amen. There's a peace. There's a joy. Amen. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo kung may peace yan. Baka pisingati na yan. Amen. Amen ba? Kailangan yung totoong joy kasi sa kaloob-looban mo nandoon, your inner being. Amen. Yung joy nandoon sa loob, kaya yun ang lumalabas sa'yo. Kaya ang
ang sabi ay yung gloria ng Panginoon ay nakikita sa ating mga mukha. Tingnan mo uli yung katabi mo kung yung gloria ng Panginoon ay nakikita sa kanyang mga mukha. Amen? Amen ba? Amen? Yung totoong gloria ng Panginoon, labas lahat. Amen? Yung pag ngumiti siya, wala siyang kinikilingan, lahat, pati ngipin, lahat, labas. Amen? Amen ba? Sabi dito, no? Ano pa? Knowing that you are in the presence of the Almighty. Wow, amen? Kapag tumayo ka, ikaw ay confidence, no? The way, no? Kung ikaw ay tinayo, ikaw ay nakaschedule, no? Sa pag-share ng offering, may kumpiyansa ka sa sarili mo kasi kung ano lang hinihanda mo, yun lang yung sasabihin mo. Amen? Bakit pastora? Powerful. Kasi naniniwala, actually, alam nyo ba, no, lahat ng mga tumatayo dito, powerful naman lahat tayo eh. Ang problema lang, doon sa mga ginagawa nating paghahanda. O wala nang kumibo. Amen. Pastora, powerless. Kung nino sinabi kaya ang powerless, no? Sabi mo ito. Lahat tayo, no, sabi ng Genesis, binigyan tayo ng ano? Ng kapamahalaan at ng authority, dominion na ibinigay ang Diyos Ama sa pamamagitan natin. Amen po ba? Nakukuha ba natin? So, ibig palang sabihin, no, wag natin sabihin na, pastora, kaya ramdaman, ala kong anointing. Ating ko, pastora, anointing. Pastora, ala kong anointing. Bakit mo sasabi na, pastora, ing Holy Spirit, alayo ko, no, karinitin, ing Holy Spirit. Amen. Sometimes ganun tayo. Sometimes sa pag-awit pa lang natin, no, nakadalawa na, natatapos na yung worship service, yung worship, praise and worship, parang wala pa rin akong ramdam kasi hindi pinatugtog yung kantang gustong-gusto ko, yung dakilang katapatan. Kasi pag yun yung pinapakanta nila, talagang lahat tumatayo. Amen? Amen ba? And sometimes, no, sabi dito, no, sometimes doon tayo nakadepende. But you know what? Kapag ikaw ay puno sa presensya ng Panginoon, hallelujah, kahit ano ang gagawin dito sa harapan, kahit ano yung pakakanta, no, kahit English yan, kung ikaw ay senior citizen, kahit English yan, ipapaunawa ng banal na Espiritu sa iyo kung ano yung kahulugan nun. Amen ba? Nakukuha ba natin? Ano pa ang sabi dito? Experiencing God's glory is truly a life-changing encounter. Wow! Praise God! Amen? Sabi dito, no, kapag pala yung gloria ng Panginoon talagang na-experience natin, truly, meron talagang pagbabagong buhay. Amen. Sino dito yung nabago ang buhay? Amen. At saka alam nyo, kailan nyo in-next level yung inyong pagsamba sa Panginoon? No, kapilan. No? Kailan natin i-level yung ating pagsamba na sa Panginoon? Kailan natin in-next level yan? Amen? Amen ba? Kailan? Sabi mo sa katabi mo, kailan? Amen? Kailangan simulan na natin ngayon. Amen? Makapiblas na ka. Maka-necktie na ka. Wala, ikit kay Dur. Maka-necktie na ka. Maka-formal dress na ka. You are, ang tawag doon, masyado kang formal, kingarapanan ng Ginoo. Amen? So, ibiyeta na yung galagana. Amen? Amen ba? Amen? Nakukuha ba natin? Sabi dito, experiencing God's glory is truly life-changing encounter. Hebrews chapter 1 verse 3. Anong sabi dito? And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. Ito yung kalikasan ng Diyos. Amen. Kaya dapat ito din yung maging kalikasan natin. Bakit? Ang sabi ng Bible, tayo ay nanggaling sa Kanya. Amen. Kung ito yung kalikasan ng Diyos, dapat ang bawat isa atin, gano'n din yung ating kalikasan. Amen ba? Nakukuha ba natin? Ang sabi dito, and upholds all things by the word of His power. When He made purification of sins, He sat down at the right hand of the majesty on high. Amen. Radiance, it means yung ningning. Yung kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa ating pagmumukha. Amen. Ala ka pang sasabyan pero mabibless na yung sitting mo. Magnetic anointing. Sino kaya yung merong gano'n? Amen? Sino kaya? Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Kung ano yung mga itsura ng mga yan.
Putoy, nga kakit mo kaya, buta, ha? Ang tawag doon, hindi ningning, kundi muta sa kanyang mga mata ang iyong nakikita. Amen? Sabi dito, kailangan, sabi dito, i-set them at the right hand of the majesty on high. Amen. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen ba? Then, ang sabi dito, how to experience the glory of God. Ito, maganda to. Kanina, ano yung mga benepisyo na naitulong sa atin no, ng glory ng Panginoon. Now, we will move how to experience the glory of God. Experiencing the glory of God requires a heart and mind. Para lubusan natin may experience ang glory ng Panginoon. Ano yung hinihingi? Ano yung kailangan? Yung puso natin at yung pag-iisip natin. Amen ba? Amen. And then ang sabi dito, no? A heart and mind that are open to His presence. Amen. Yung puso at pag-iisip mo na ito ay kailangan bukas, no, tanggapin, no, yung presensya ng Panginoon. Ano man yung i-instruct ng Panginoon sa iyo, when you come in the presence of God, kung ikaw ay sumasamba sa Panginoon, ano man yung ini-instruct ng Panginoon ngayon, sabi doon, kailangan maging open ka. Ngayon ang tanong, open-minded ka ba? Amen. Open-minded ka ba? Amen. Kasi kung open-minded ka, kapag pinag-uusapan ang gloria ng Panginoon at ang kanyang presensya, lahat ng bagay, kapatid, pwede mong gawin. Amen? Amen ba? Sino dito yung open-minded? Amen? Sabi dito, ano yung hinihingi dito? Your heart and mind. Ano pa? It begins with the deep desire. Saan magsisimula? Saan? Doon sa lalim na ninanasa mo, na maranasan ang presensya at gloria ng Panginoon. Kasi kung ano lang yung desire mo, doon magsisimula ang Panginoon. Amen. Kailangan magdesisyon ka, mag-desire ka muna. Amen. Sino dito yung nagdi-desire? Yun ba kapag hindi pa man noon, nakatayo pa lang dito, yung mga talagang ready ka na. Amen. Yung pag tumalon ka, kulang na lang. Di ba, hindi nababagsak yung mga paa mo. Amen. Ang sarap kaya magpuri sa Panginoon. Amen. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Ako, kahit nakahils ako, basta hindi lang dun sa naka-schedule ka, hindi. Kailangan kung anong ginagawa mo dito at yung ginagawa mo dyan, isa lang. Sabi mo sa katabi mo, isa lang yun. Amen. Hindi usapan dito kung ikaw, kasi pastor, hindi ako naka-schedule. O yan, hanggang ngayon ka maka-schedule. Kapag, ikaw, alam mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, amen, naka-schedule ka man, hindi ka man naka-schedule, you give your best. Kung baista ka, dagdag. Nung itang pabura mukha kanya niya ba, siguro naman, di na niya move. Alam mo kasi lalabas kasi yan, why? Because, ramdam mo yung presensya ng Panginoon. Amen? Yung mga dancer nga, nung Sunday, kulang na ako, kaya ako nang tumirak ka rin Inkanta mabagal niya, pelanong hintay, mabagal na po. Parang sabi, buri ko nung lapitan Amen? Amen ba? Kasi why? Kailangan natin tama makanin excitement. Kailangan meron tayong ganitong excitement. Amen ba? Amen ba? Bakit ka na-excite? Bakit ka na-excite? Sambahin ng Panginoon. Kasi sabi dito, kasi mabuti ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya napapasigaw ka. Kaya nakakatalon ka. Kaya nakakasayaw kasi ang Diyos ay mabuti. Amen. Kaya napapawaw ka. Amen? Bakit? Kasi mabuti si Lord. He is good now and forever. Amen? And now and forever. Amen. Yun ay sapat na para pasalamatan naman po ang Panginoon. Amen. Meron ka palang pinagpipray kay Lord. Tapos lumapit ka. Tapos wala mang isang minuto, nakita mo na yung solusyon doon sa problema mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Kailangan na-enjoy mo yung presence ng Panginoon. Na-enjoy mo yung mga taong sa paligid mo. Dahil punong-puno ka. Ako nga, yung mga pamangkin ko, bata lang yan, pero na-enjoy ko sila.
Kanina, halo-halo na yung kwento. No? Tawang-tawa kami. Bakit? Kasi gusto kong maranasan din nila kung ano yung nararanasan ko. Amen? Sino yung tanong? Sino yung dito yung may magnetic? Amen? Amen. Ano pa ang sabi dito? Ano pa yung hinihingi? It begins with a deep desire and hunger for more. Woo! Hallelujah! Amen. Kailangan, sabi dito, nagugutom pa tayo. Kung ngayon, eto na yung ginagawa, kailangan mas more, 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 more. Amen. Hunger more for Him. Amen. Nagugutom ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Potangangi ka, physical, maranop ka. Ala, ang distant pamangan, mamali ka buntok. Amen. Ito ang sabi dito, nauuhaw ka, kailangan more, mauuhaw tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen ba? Hallelujah. Ano pa ang sabi dito? Spending time in prayer. Woo! Ala na, meg. Woo! Prayer meeting, prayer meeting. Amen. Tapos sasabihin ng leader, kumangang papayagi ako para mag-pray kayo. Mataas yung pananampalataya. Amen. Ito yung sinasabi dito. Kailangan ko talagang yung glory ng Panginoon na i-experience mo even in your prayer life. Amen. Spending time in prayer, meditation allows you to cultivate an intimate relationship with God. Amen. Sa pamamagitan ng panalangin, ano pa? Meditation ng kanyang salita. Binubungkal yung ating lalim na relasyon sa Panginoon. Binubungkal yung lalim. Ano yung binubungkal natin? Amen. Creating an atmosphere of His glory to be revealed. Gumawa ka ng atmosphere, ang sabi dito, para sa kaluwalhatian ng Diyos ay ma-reveal sa pamamagitan ng buhay mo. Yung kapag kinausap ka, yes, God is good. Yang kutangkiya ka, di ba niya kaya pila? Wow, mayap ya talaga. O po tayo, mayap ya. Mayap yo. Ititarugong kapatid, atin yan dalahin po, mas putangikit na ka, mas lalo yan, kaya bayaan nan. Amen? Isa sa mga halimbawa natin dito, si Tita Son. Amen? Wala yung Tita Son. Kaya malungkot kayo, wala yung Tita Son. Eh? Why? Because bit niya talaga yung presence ng Lord. Nawa, ganun tayo. Sabi mo sa nawa, ganun tayo. Amen? Sabi dito, creating an atmosphere for His glory mag-revealed sa mga buhay natin. Amen. Putang manal beta mong basketball. Putang manal beta mong volleyball. Ako ngayon kasi talagang nanonood ako ng volleyball. 'Di ba pag natatalo yung yung team mo. Kasi nag-bronze lang yung volleyball natin Alas Pilipinas. Natalo sila kagabi. Then, ngayon, nanalo sila bronze. Iyak nung setter, si Gia de Guzman. Ha? Yun yung mga pinapanood ko. Nakakalip kasi. Amen? Pag yung team mo natatalo, dapat ganun tayo sa presensya ng Panginoon. Handa ka na bang magpuri sa Panginoon? Yes! Potengking basketball, manya po yes! Kailangan mo makanalo ka makasyo. Amen. Totoo yan ba yan? Totoo, natatawa. Kasi nararanasan ko Pag nananalo yung Amen. Amen. Team ko yan 2 taon na silang nag-second. Dahil nandito si Rondina. Wow, thank
you, Lord. Why? Na-enjoy ko kasi pag talagang, di ba? Sana all pagdating sa presensya ng Panginoon, ganun din tayo. Sabi ko nga, Lord, kahit sabi ko sa pinto, sumisigaw ako, kahit sa presensya mo, napapasigaw ako eh. Sana ganun din tayo. Amen ba? Amen po ba? Potang dengal ba yan, tao, retang malaki mato. Balo yoreta. Di ba? Yung balo baka namin na kanya sa dengal magyo. Di ba? Kikilig kayo, dapat itamo mo muna ang kilig kang Lord. O ditang naman ding may guwa, kailangan mo muna ang kikilig kang Lord. Amen! No, makanano na, normal mo yan eh, pero I mean, when it comes kang Lord, makanyang tamo ba mag-response? Awa tayo ba? Nakukuha po ba natin? Pagdating sa presensya ng paano natin binibigyan ng tamang respeto ang presensya ng Diyos sa mga buhay natin. Amen. Amen ba? Ano pa ang sabi dito? Ito, sabi kanina, creating an atmosphere for His glory to be revealed. Ano pa? Immersing yourself. Pag sinabing immersing yourself, ibabad. Pigaan may sarili mo. Immersing yourself to study of His Word and worshiping Him with a sincere heart can also help to create an environment to experience of His glory. Amen ba? In Ephesians chapter 3:16, that He will grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with power through His Spirit in the inner man na nasa sayo. Amen. Now, kanina, how to experience the glory of God. Now, how to cultivate the faith to see God's glory. Paano daw natin, no? Bungkalin, i-cultivate yung pananampalataya para makita nating lubusan ang kalwalhatian ng Diyos. Ang sabi dito, faith is an essential component in experiencing the glory of God. Malaking factor yung ating pananampalataya, no? Doon sa esensya, no, para maranasan natin lubusan ang kalwalhatian ng Diyos. Ano pa? It is through faith that you can see the invisible. Wow! Ano pa? To believe the impossible things. Amen. Ano sabi dito? Through your faith, no, ang sabi dito, makikita mo yung mga bagay na hindi mo nakikita. No, ang sabi dito, impossible things. Amen. Cultivating faith requires a willingness to trust in God's promises and surrender your life to Him. Amen ba? Cultivating, ano ba requires? Ano rin-require niya? A willingness. Talaga ba lubusan ka nagtatiwala sa Panginoon? O ano ka naman? Sino dito naglubusan nagtitiwala sa Panginoon? Kung lubusan ka nagtitiwala sa Panginoon, wag yung kagustuhan mo, kapatid, ang mangyari, hayaan mo si Lord. Mag-flow ka sa ginagawa ng Panginoon, wag mong ipilit yung sayo. Maghintay doon sa tamang panahon na ibinibigay ng Lord sa'yo. Ka mamalagwa, sabihan mo kaya, Ma'am, yung gagad, wag magdadali. Minsan kasi masyado tamong gagad. Diba? Tayo panayan itang time ng Lord na ibigay ka tamo. Pag si Lord nagbigay doon sa time niya, perfect. Tandaan na niya yung sasabihan ko ngayon eh. Pachay Lord, memyeya ketang para keko. Wow. Sabihin mo sa katabi mo, mapapawaw ka. Kaya yung kagagod. Yan. Sabihan mo kaya sipin mo siya kagagod. Manaya tamo kitang oras sa hibiyan ng Lord para kaya katamo. Why? Kasi parte dun sa pinag-aralan na isa sa mga para lubusan natin maranasan yung gloria ng Panginoon. Sabi doon, no, when you are in, no, maranasan yung gloria ng Panginoon, sabi niya, direction and ano pa? Guidance. Amen. Nakukuha ba natin? Ano pa? It involves stepping out of your comfort zone and taking risk. Wow. Amen. Ano ba ibig sabihin nito? No? Kailangan, no, sabi nga sa pamamagitan ng ating pananampalataya,
no, mag-stepping out tayo doon sa comfort zone natin at kailangan, no, tingnan natin, bisa ka tayo sa ating risken. Di ba? Sino ba yung isa sa mga example natin dito? Si Peter. Amen? Anong ginawa ni Peter? Liniwan naman ni Peter. Di ba? Lumabas naman si Peter eh. Meron siyang courage. Lumabas siya, tama? Pero anong lumabas siya? Kasi gusto niyang iwan yung comfort zone na meron siya. Amen? Nakalakad naman siya. Pero nung makita niya yung alon, anong nangyari? Nagsimula na siyang lumubog. Amen ba? It involves stepping out of your comfort zone and taking risks, knowing that God is faithful to His word. Ito naman yung pangako ng Panginoon. Amen. Meron ka man pinagdadaan, linawan mo si Lord. Ano sabi niya? Nandyan yung kanyang salita na ipinangako sa iyo. Amen. Ang kanyang salita ay tapat sa bawat isa sa atin. At kung ano yung pinangako ng Panginoon, gagawin niya. Sabi ng Bible, hindi siya sinungaling kagaya ng tao. Amen. Ang Lord, nakabangon siya kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Pag sinabi niyang payayamanin kita, payayamanin ka niya. Pag sinabi niyang pagagalingin kita, pagagalingin kita. Amen. Ganun si Lord. Amen ba? Ano pa? As you develop a strong faith, you will begin to see the glory of God manifesting in your life. Pag sabi dito, through sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang sabi dito, magsisimula na nating makita ang kalwalhatian ng Diyos at ito ay nagkakaroon ng manifestation. Meron ng pagkilos. Amen. Nagre-rain na siya, nagrurul na, lumalabas na. Amen. Sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen ba? Amen. Nakukuha ba natin? In 2 Corinthians chapter 13:5-7, examine yourselves. Ang sabi dito, to see whether you are in faith. Test yourselves. Or do you not realize this about yourselves? That Jesus Christ is, hallelujah, is in you. Amen. Unless indeed you fail to meet the test, I hope you will find out that we have not failed the test, but we pray to God that you may not do wrong. Not that we may appear to have met the test, but that you may do what is right, true, we may seem to have failed. Amen ba? Examine, ang sabi dito, examine yourselves. Amen, ano pa? To see whether you are in faith. Andyan ba yung pananampalataya? No, habang ine-examine natin yung mga sarili natin, sabi dito, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pinupush tayo. Amen. No, para ma-realize natin yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? No? In 2 Peter chapter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Amen ba? Sabi kanina, experiencing God's glory. Tapos, yung pangalawa, how to cultivate the faith. Now, malapit na po akong matapos. Last, testimonies of God's glory in action. Sa pamamagitan ng testimonya ng ating mga buhay, amen, yung gloria ng Panginoon ay nagkakaroon ng motivation. Ibig sabihin, nakikita sa ating mga gawa. Amen ba? Action. The testimonies serve as source of encouragement and inspiration, reminding us that God's glory is not just a thing of the past, but a present reality. Amen. Ang sabi dito, no, yung ating testimonya, no, ito ay encouragement hindi lang sa ating nakaraan, sa ating past, but kailangan mailagay sa ating mga kaisipan, no, mahalaga din sa kasalukuyan, but a present reality now. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Kung yung past natin, no, meron mang pagkakataon, ang sabi dito, na inspire tayo, meron encouragement sa mga buhay natin. So ang sabi doon, ang gusto ng Panginoon sa atin ngayon, no, in reality, no, mag-manifest ito sa mga buhay natin.
From miraculous healing to supernatural, the power and faithfulness of God. Amen. Totoo ba talagang nararanasan natin yung miraculous healing? Ano pa? Yung supernatural power ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga buhay natin. Sharing these testimonies with others can ignite their faith and create an atmosphere for the glory of God to be revealed in their lives. Sa pamamagitan ng mga testimonya natin, tingnan mo yung katabi mo, anong testimonya na meron yan? Pagbabahagi ng ating testimonya sa iba. Ito daw ay nagkakaroon ng ignite pagkakaisa sa pamamagitan ng ating pananampalataya para makapag-create ng atmosphere doon sa kaluwalhatian ng Diyos na nare-reveal sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tanong ngayon, kapag ba nakikita yung buhay mo, nag-glorify si Lord? Kapag ba nakikita ang buhay mo, nag-glorify si Lord? Amen. Ito yung sinasabi niya dito, create an atmosphere for the glory of God that revealed sa mga buhay natin. Gaano kalakas, gaano ka-in fact, gaano ka-powerful yung gloria ng Panginoon through your testimony. Amen. Na mamagnet yung mga tao sa paligid mo. Amen. O ikaw ang kanilang namamagnet. Amen. Sabi dito, through your testimony. Sino dito may testimonya? Sino dito may experience sa Panginoon? Sino dito yung true sa pananampalataya, mas lalong nabubungkal yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay? Kailangan kapatid, ganun tayo mag-respond sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Every time na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon sa mga assignment natin, give your best. Amen? Para yun na yung huling performance mo sa Panginoon. Amen? The show must go on. Amen? Hindi lang Amen. Para din kay Lord, pwede natin gawin yan. Amen. Para yun na yung pinakahuling performance. Para yun na yung pinakahuling preach mo. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari mamaya, bukas o makalawa. Tama ba? At least na ibigay mo yung todo para kay Lord. Amen. Yan sabi, wala pagsisisi sa huli. Eh, may sipit-sipitan. Itang pa mag-worship mo ang Lord kasi pastor ay kagandahan yung boses ko. Amen. Pastor, Abdan, pitos ko kasi at walang kaili. No, wag na nating hayaan. Amen. Bigay mo na yung todo mo sa Panginoon, nakamarine. Balang Domingo, tutugtog ka, Kenny. Balang Domingo, mag-worship ka, Lord, marine ka pa. Dayan mo yan, sabi mo, marine ka pa ka ako. Kulang na mo, may palitan na lupa, balang Domingo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen ba? O yan, natin yung magnetic yan. Diba? Amen ba? Nakukuha ba natin? Hallelujah. Sabi dito, sharing this testimony with others can ignite their faith and create an atmosphere for the glory of God. Mamaya gusto kong umabot sa Panginoon, no? Bago tayo mag-pray. No pa? Conclusion na ako. When the glory is upon you, it is alive. Amen? Sabi dito, kung daw yung kaluwalhatian ng Diyos ay nasa sayong, sabi dito, ito daw ay buhay. Wow, thank you Lord. Kung ang gloria ng Panginoon ay nasa sayo, kapatid, ito pala ay nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Altering experience that can bring about supernatural breakthroughs and transformation. By understand the significance of God's glory, studying biblical example and cultivating faith, you can position yourself to experience His glory in profound way, ang sabi dito,
through sharing testimony and capturing images that depict His power, you can inspire others to seek and encounter God's glory for themselves. Embrace the power of God's glory and watch as He works wonders in your life. Amen. Pwede ba tayong tumayo? Pwede ba natin sambahin ang Panginoon minsan pa? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Awitin natin yung ano, walang katulad. Di ba, sabi ko kaya pakantahin ka wala kang katulad. Nakalimanin siguro. Sige. Di ba? Musician, minsan nakakalimwan niya rin, di ba? Sige. Sabi ko kay Lord, purida kang awitan. Parang, amen, yung pinag-aralan natin, no? I-worship natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We glorify your name, O God. Jesus. Jesus. Hallelujah. Your glory, O God, is upon us, Lord God. Your glory, O God, is upon me, O Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Awitin kong ba Sige, sa iyong malakas na tinig. lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Yes. Kulang ang lahat
Lord, patawarin mo ko. Sa oras na to, Ama, narinig ko ang iyong salita. Dinideklara ko sa oras na to, patuloy na mag-reveal, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian sa buhay ko. Magamit ang buhay ko, Panginoon, para sa iba. Makita si Kristo. Makita ang buhay mo, Panginoon, sa aking buhay sa oras na to. Sige, pasalamatan mo, Panginoon. Lord Jesus, sa anuman ang gulo, Panginoon, ng aming mga buhay. Lord, we need to create an atmosphere of worship, oh God. Atmosphere, Panginoon, Lord God, na makita, Panginoon, ang iyong kalilingan sa mga buhay namin. Hallelujah. At sa oras na to, Ama, Lord, hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Patuloy namin, Lord, i-dedicate, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, sa oras na to. Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, Lord, mag-minister ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa oras na to. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We glorify your name, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Kami nagpapasalamat, Panginoon. Lord, sa patuloy na pagkilos mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Naniniwala po kami't nananampalataya sa oras na to, Ama. Lord, nag-reveal, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa mga buhay namin. When it comes in our prayer life, when it comes, oh God, in our worship, when it comes our commitment, our consistency to you, oh God. Lord, daluyan kami, Panginoon, ng iyong karangalan at ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa mga buhay namin. Panghahawakan po namin, Panginoon, ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita. Because your glory, Panginoon, ay nag-reveal, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Your glory, oh God, is upon us, oh God. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Patuloy, Panginoon, kami nagpapasalamat, O Diyos, sa gabing ito. Amin pong dinideklara, Panginoon, at amin, Panginoon, Lord, pinapasalamatan, Panginoon, Lord, sa pagkilos mo, Panginoon, sa gabing ito. Lord, uuwi kami, Panginoon, dala-dala namin, Panginoon, Lord, ang lakas ng loob, Panginoon, dala-dala namin, Panginoon, ang iyong mga pangako, Lord, dala-dala namin, Panginoon, your magnetic power, Panginoon, sa mga buhay namin, Panginoon, to heal the sick, Lord God, to raise the dead, O God, in Jesus' name, Lord God, hallelujah. Maraming salamat, Ama. Patuloy, Panginoon, Lord, ikaw ang maluwalhati. Mabigyan ka namin ng kalukuran, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama, at sa aming paglisang sa lugar na to, sa lahat ng aming mga onliners, O God, I declare and decree right now, O God, Lord, ang patuloy na pagkilos ng iyong banal na spirito, Panginoon, Lord, sa mga buhay ng iyong mga anak. I declare healing upon healing, your favor, your provision to them, Lord God, in the name of Jesus, O God. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibabalik sa iyo